So maglalagay na tayo ng tela dito sa may hulmahan mga mi, at dito tayo mag-umpisa sa may pinakauna. Kahit saang side mga mi, kahit dito sa may maliit na side, kahit sa mahabang side ay pwede tayo mag-umpisa. So dito ako mag-uumpisa sa may maliit na side. So maliit na side tayo mag-uumpisa, yan po ang mahaba. So hirap no, kasi ako nagbibideo, ako pa nagsasalita, ako pa ang ang tawag nito, nagde-demonstrate, charot. So anyway, dito sa may tela mga mima is maglalagay tayo ng maliit na butas dito para panglagay natin diyan sa may pako. So, nagunting ko na yan, maliit mga mi, at dito natin ilagay sa may pinakauna na side na pako, pinakaunang pako. So, nalagay natin na yan. So, sundan nyo lang ito para matuto kayo. So, pagkarating natin dito sa kabila ay dito tayo maglagay sa pangalawa. Huwag po dito sa may una. So, ganun lang natin. Ganyan lang. Wait, ang hirap. So, ganun. So, yan. Ganyan. And then, pagbalik natin dito, di ba, naglagay tayo dito sa may pinakauna na pako. Dito tayo sa may pangatlo. So, napansin nyo ba? Dadaan tayo ng isang pako. So, pagbalik natin dito sa kabila, daan tayo ng isang pako. Dito naman tayo sa may pang-apat. Kasi, ang nilagyan natin na pako is itong pangalawa, and then daan tayo ng isang pako, and then dito sa may pang-apat. So, pagbalik natin dito sa may kabila, daan pa rin tayo ng isang pako at dyan. So, anyway, siguro na-gets nyo naman kung paano maglagay ng tela sa dito sa hulmahan. So, ito yung first na step natin para matuto kayo, di ba? So, ito na po, nalagyan na natin lahat. Ito yung first na tela, dahil dito sa paglalagay ng tela mga mima ay 4 na patong po. So, ito yung first. So, napansin nyo po, dumaan tayo ng tigi-isang pako. So, kahit dito sa kabila, ganun rin. Ayan. So, dito sa may pinakadulo mga mima, ayan. Ayan po, di ba? Last na. So, ikot po tayo dito. Para dito na naman tayo maglalagay sa may maliit na side. So, galing po dito tayo sa may first na pako. Pagbalik natin, ay pagpunta natin dito sa may kabilang side, dito, is pangalawa po tayo. Sa pangalawang pako pa rin. Same po sa ginawa natin dito sa una. Pagkarating po dito natin sa may kabila is pangalawang pako. So, pangalawang patong na po natin ito. So, nagumpisa tayo sa first, and then dito tayo sa may kabila is second po. Huwag po nating lagyan dito sa may first na pako. So, ganun pa rin po, daan tayo ng isang pako, and then balik po tayo, daan pa rin tayo ng isang pako. Dito tayo sa may pang-apat, kasi nagumpisa tayo dito sa may is pangalawa. So, dito is first. So, daan tayo ng isa. So, ganun pa rin po ang gagawin natin, same sa ginawa natin sa una. So, pangalawang patong po ito. So, natapos na natin ang pangalawang pagpatong ng tela, pangalawang paglagay ng tela. So, dito tayo sa may pinakahuli. Yes po, nandito na tayo sa may pinakahuli dahil nalagyan na natin yan. Dumaan pa rin tayo ng isang pako. So, this is it. Going na tayo sa pangatlong patong ng tela. So, paganyan na natin. Wait. So, mga mima, makikita natin dito na dito tayo sa may pinakalas, at syempre, iikot tayo dito sa may pinakaunang pako na naman tayo. So, saglit lang dahil pangalawang patong ko na to, sa pangatlo at pang-apat na patong na tela mga mima ay gagamit po ako ng ibang tela. So, wait lang, guguntingin ko ito at magdudugtong ako ng ibang kulay. So, eto na po, nakapagdugtong na ako ng ibang tela, ibang kulay. So, dito tayo maglalagay sa my first. Pangatlong patong po natin ito na tela ha. So, pagkarating natin dito sa kabila, dahil man nakalagay na sa first, is dito tayo sa pangalawa, yung walang nakalagay na tela. So, ganun pa rin po. Itong mga dinaanan natin na pako kanina, is dito po tayo maglalagay mga mima ha, yung mga wala pang nakalagay na tela. So, ganun pa rin po. Lalagay tayo dyan ng tela. So, balik po tayo dito. Dito na naman tayo sa walang nakalagay na tela. So, ito po yung pangatlong patong natin. Ganito pong tela ang ginamit ko, ganito pong kulay. So, pagkarating natin dito na naman sa kabila, is dito po tayo maglalagay. So, sana po naiintindihan yung mga mima, pangatlong patong na po natin ito. Ayan. Ayan po dahil first po ito, pangalawa po ito, and then pangatlo po ito. So, may pang-apat pa po. So, tapos na tayo dito sa may pangatlong patong mga mima, at eto nga yung kulay na ginamit ko. So, pang-last na tayo para sa pang-apat. So, dahil eto na yung pinaka-last na pako mga mi, at pupunta na tayo sa may pang-apat na patong ng tela, ay diretso na tayo dito sa may first na pako. So, ikot po tayo. Saglit. So, ikot po tayo dito sa may unang pako lang din. Ayan, unang pako lang. Oh. Galing sa may eto na side, maliit na side din. Punta tayo dito sa may mahaba na side. So, first na pako, and then saglit.
Punta tayo dito sa may pangalawang pako, yung wala pang nakalagay na tela. Ayan, ganun pa rin ang gagawin natin. Dito tayo maglalagay sa mga wala pang tela. Ayan, lagay tayo dyan. And then, pagkatapos dyan, punta na naman tayo dito sa kabila. And then, dito sa may walang nakalagay na tela. So, eto po yung pang-apat na patong na tela. So, ganito lang po ang paglalagay ng tela sa mga pako. So, i-video ko ang paglalagay lahat. First na tela hanggang sa matapos tayo. So, nalagyan na natin lahat ng tela, itong mga pako, lahat. So, dito na tayo sa may pinakahuling paglagay ng tela sa pako. So, ito yung first kanina mga mima, itong kulay dark brown. So, dito maglalagay na naman, dito natin ilalagay itong pinakalas. So, bubutasan lang din natin ito ng maliit, parehas dito sa may pinakauna, para may lagay natin dito sa may pako. So, maliit lang na butas mga mima para may lagay natin to sa pako. So, ganun lang. So, eto na, natapos na natin ang paglalagay ng tela. Doon naman tayo sa paghahabi. So, sana nasundan nyo ang paglagay ng tela at sa pangalawa is paghahabi na naman. So, thank you sa panunood.